My everyday routine as caretaker at Say Taiwan, Part 3. So, after kong mag-break time around 3:30 p.m. to 4 p.m. ay time naman para paliguan ko si Cheche. After ko siyang mapaliguan ay kailangan ko muna siyang dalhin sa kusina at painumin ng tubig. Sa mga oras din na ito ay tumutulong ako minsan sa pag-prepare ng aming lulutuin sa dinner. Mga bandang 4:30 p.m. or kapag hindi na ganun kasakit yung sikat ng araw, ay lumalabas naman kami ni Alaga para sa kanyang afternoon exercise. So nag-walking kami mga 25 to 30 minutes or hanggang sa kaya niya pang maglakad. Pagbalik naman namin ng bahay, since dalawa lang kami ni Alaga ang nandito ngayon dahil umalis si Amo at mga ilang araw siyang wala, nagluto lang ako ng mabilis naming ulam, which is yung repolyo, tsaka nilagyan ko ng itlog dahil meron pa naman kaming tirang sanpeichi o yung parang adobo nilang manok dito. At as usual, kailangan kong i-blend yung pagkain ni Alaga para hindi siya mahirapang lumunok. Pagkatapos naman ni Alaga na kumain, so sinasabay ko na lang din yung pagtututbrush niya para mamaya bawas trabaho na din sa akin. Usually kasi ginagawa ko yung pagtutbrush niya bago siya matulog. After ni Alaga kumain, ay dalalhin ko naman siya sa CR at habang nasa CR siya, ako naman ang kakain. After ni Alaga mag-CR, so sa sala na din na muna siya habang ako ay magkokolekta ng aming basura because around 7 p.m. ang collection ng basura dito sa amin. Pagkatapos kong magtapon ng basura, ay time naman para i-massage ko si Alaga. So usually yung ginagawa ko lang sa kanya is yung parang minamasahe ko yung tiyan niya at saka yung binti. At bandang 8 p.m. ipapasok ko naman na siya sa kanyang kwarto para matulog. And it's time for me naman para maligo at asikasuhin ang aking sarili at magpahinga. So yun lang. Thank you so much for watching. Bye!